sa ating lahat. Binabati natin ang ating mga kapatid kasama online. Kasama natin sa online at gayon din ang ating mga kapatid na nariritong pisikal upang dumalo sa ating umagang panalangin. Mga kapatid, ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng unang Pedro, sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 5. Ang sabi dito sa Amplified Version, kung ating babasahin, tayo ng mga mananampalataya, you believers like living stones. You believers like living stones are being built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood to offer spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. We are also called as living stones. Lord. Ayan po, kaya lalo na sa ating mga builders, o lalo na sa Pilipinas, di ba ang gravel and sand ay napakahalaga sa pagtatayo ng mga bahay? Amen. Sabi dito sa Tagalog, tayo pala ay mga batong buhay. Praise the Lord. Tayo ay mga batong buhay. At sabi dito, itinatayo ng Diyos. Itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. Ang ibig sabihin ng itinatayo ay hindi pa tapos ang pagkakatayo. Ibig sabihin, patuloy hanggang sa ating panahon ay itinatayo. Amen? This is progressive tense. Patuloy itong itinatayo. Kaya mga kapatid, kung ito ay patuloy na itinatayo, ibig sabihin, patuloy ang paglago. Amen? Patuloy ang paglaki. Patuloy ang pagtaas. Amen? We believers, sabi sa ating teksto, we are living stones being built up. Kaya tamang-tama ito sa ating season of expansion. Because the church is being built up, patuloy na itinatayo. Kaya mga kapatid, ang tekstong ito ay nagpapakita ng ating kaisahan, ng ating pakikisama, aktibong pakikisama sa iglesia. Di po ba mga kapatid? Kapag sinabi mong batong buhay, ibig sabihin hindi yan patay. Amen. Aktibo yan. So the church is it's a spiritual building that is actively being built up. It is alive. Ito ay buhay. Kaya nga lumalaki dahil ito'y buhay. Amen, mga kapatid. At sabi dito sa aklat ng unang Korinto, in 1 Corinthians chapter 3, kung ating sisimulan sa talatang 6. Ano ang sabi sa talatang 6? Ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig. Si Apostol Pablo ay tinawag na isang wise master builder, a foundation apostle. Dahil nga siya ang tinawag ng Diyos upang tawagin ang mga hentil. O sino ang mga hentil? Tayo yun. Ang mga hindi Hudyo ay mga hentil. So kapag ikaw hindi Hudyo, automatic hentil ka. Amen? We are like foreigners from the Jewish people. That's why we're called Gentiles. Ngayon, si Apostol Pablo, sabi niya, ako ang nagtanim. Amen? Because he's a wise master builder. Ngayon, anong ginawa ni Apollos? Si Apollos ang nagturo ng mga doktrina. Amen? Doon sa mga nahasikan ng salita ng Diyos. Because Apollos, bago siya turuan ni Priscilla at ni Aquila, matatas siya pagdating sa mga salita ng Diyos. Pero tinuruan pa rin siya ng mga makaapostol na aral.
doktrina, mga turo. Kaya, nang si Apostol Pablo ay naghasik ng mga binhi sa mga mananampalataya na nangaligtas, ang nagpatibay o ang nagdilig ay si Apolos. Amen. Nariyan pa po ba kayo? Ngayon, ang nagpatubo sa mga naitanim, naligtas at pinagtitibay, ang nagpalago ay walang iba kundi ang Diyos. Tuloy natin ang pagbasa. Sabi sa verse 7, hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong mga lingkod lamang. Ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa. Kami ni Apolos ang nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos, at kayo'y katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. Maihahalin tulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinatayo. Inulit na naman dito, tayo ay maihahalin tulad sa isang gusali. Tapos na ba ang gusali? Ang sabi ng salita ng Diyos, itinatayo. Again and again, being built up. Ngayon mga kapatid, how do we fulfill our part as living stones? Paano natin naisasagawa ang ating ang ating mga responsibilidad bilang mga batong buhay? How do we fulfill? O how do we partake as living stones? Una, mga kapatid, kailangan munang maunawaan na ikaw ay isang buhay na bato. First, you must know your identity. Mahirap na yung gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. Para magawa mo ng may buong kaayusan, ng may buong kamalayan at kahusayan ang isang bagay, dapat mo munang malaman kung bakit ikaw o kung bakit ito'y iyong ginagawa. Ano ba? What is your role? Why do you do this? Bakit mo kailangan gampanan ng mga bagay na ito? Kailangan mo munang malaman ang iyong katauhan, ang iyong kalagayan, ang iyong pagkatawag. Kaya alam nyo, ang isang mananampalataya, when a believer knows his calling and identity, he will do his very best to fulfill his role. Amen. Naniniwala ako dyan. Maging sa ating mga trabaho, di ba mga kapatid? Halimbawa, ikaw ay isang caregiver. Mag-aasta ka ba na parang doktor kung alam mo ikaw ay caregiver? Amen? O halimbawa, ikaw ay isang empleyado. Mag-aasta ka ba na parang ikaw ang may-ari? Employer kung ikay empleyado? Natural, hindi. Dahil kung ano ang iyong kalagayan, ang iyong katayuan, siyang iyong gagampanan. Mga kapatid, para pala natin magampanan ang ating bahagi, bilang mga batong buhay, ay kailangan muna nating maunawaan na tayo ay mga batong buhay. Amen. We must know and preserve our identity as living stones. Bagamat sa pagtatayo ng gusali, mayroon tayong mga tinatawag na scaffolding. Right? Yung mga scaffolding, yung ginagamit, tinatayuan ng mga tagapagtayo. At pagkatapos, kapag tapos na ang gusali, iniaalis yun. Di ba mga kapatid? Sino nakakita na sa atin ng scaffolding? Amen. Napakalaki ng pagkakaiba
ng isang scaffolding at ng isang buhay na bato. Amen, mga kapatid? Napakalaking pagkakaiba, again and again, ng isang scaffolding at ng gravel. Kapag naitayo na ang isang gusali, because you are a living stone, you are still part of the building. Pero ang tingin mo sa sarili mo, kung ang tingin mo sa sarili mo, ay isa ka lang scaffolding. Anong ibig sabihin ng scaffolding? Pag natayo na ang gusali, aalis ka na. Sapagkat naitayo na. Ganun ba tayo mga mananampalataya? Hindi po. We're not scaffolders. We're not scaffolding or scaffold. We are living stones. We are part of the building itself. Kaya kapag yan naitayo, hindi ka aalis sa pagkakatayo. Dahil kabahagi ka sa gusali. Amen, mga kapatid? Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, our identity, we are living stones. Sabi dito, basahin natin sa 1 Peter chapter 2, verse 5. Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. Yan, sabi sa ADB. At kung itutuloy pa natin yung mga pagbasa, natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Bakit tayo tinawag na mga batong buhay? Tayo pala, mga kapatid, bilang isang buhay na gusali, bilang mga pinabanal ng ating dakilang Diyos, nagkakaroon ng katunayan ng ating pagiging buhay na bato sa tuwing tayo ay naghahandog ng mga hain na ukol sa Espiritu. Amen? When we offer spiritual sacrifices, you prove that you are part of the spiritual building. And that is our identity. Aasahan mo ba ang sanlibutan na mag-aalay ng mga espiritual na mga sakripisyo at pagtitiis at paglilingkod? Hindi mo naman makikita ang kabananan sa sanlibutan eh. Amen? Saan mo makikita masusumpungan? Sa church. Sa iglesia. Kaya yamang tayo ay mga pinabanal. We prove our identity when we keep on doing spiritual sacrifices. Kapag ikaw ay naghahandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, ano ba itong mga paghain na ukol sa Espiritu? Yung mga paglilingkod mo na ganap sa mata ng Diyos. Yung mga pagsunod mo sa mga utos ng Diyos, sa mga sugo ng Diyos. Yung pakikiisa mo sa panalangin, sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Sa pagpapatotoo, sa mga pag-awit ng mga spiritual na mga awitin. Sa iyong paglilingkod sa iglesia, anumang ministeryo ang iyong tinanggap. Those are spiritual sacrifices. Kaya mga kapatid, in 1 Peter chapter 2 verse 9, this is our identity as living stones. Sabi dito, datapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo, mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya mga kapatid, our identity as living stones, we also declare
the excellencies of our God. Anong sabi sa English niya? Dapat pala sa ating buhay ay napapapurihan ang Diyos. Amen? We must proclaim the excellencies of Him. Ano ang sabi niyan sa Amplified Version? Mga kapatid, that you may proclaim the excellencies, the wonderful deeds and virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya huwag natin palang kakalimutan bago tayo magnasang lumago bilang isang mananampalataya. Huwag mong kakalimutan na ikaw ay bansang banal. Ikaw ay hinirang ng Diyos. Amen? Mayroon kang pagkasaserdote. This priesthood. Kaya sa ikalawa, mga kapatid, how should we partake as living stones? We must fulfill our priestly duties. Ibig sabihin po ba, magpapari na din po ako? Hindi po. Ang tao masyadong maliit ang pagkaunawa kapag ang pinag-uusapan ay pagkasaserdote. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkasaserdote? Priestly. You know, in the Old Testament, kapag sinabing ikaw ay priesthood, ibig sabihin, ikaw ay kinakasangkapan ng Diyos upang gumawa ng mga bagay patungkol sa kabanalan. Amen? That is the meaning of priesthood. Mayroon kang mga responsibilidad na patungkol sa mga banal na gawain ng Diyos. O halimbawa, isa ka sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ikaw ay isa sa mga nag-aakay sa mga pinabanal ng Diyos. Amen? You are conducting, you are facilitating the congregation to offer spiritual sacrifices unto our God. That is the meaning of priesthood. Amen, mga kapatid? Kaya, sabi nga sa 1 Peter 2:9, sabi sa English, ano ang tawag sa atin? A royal priesthood. Praise the Lord. Hindi lang tayo ordinaryong priesthood. Kapag sinabi mong royal, anong Tagalog ng royal? Sabi nila, pag royal blood ka, maharlika ka. Amen? Kapag royal blood ka, ibig sabihin, sa lipunan, mayroon kang kalagayan. Mayroon kang sinabi sa iyong katayuan. Amen? Your standing in the society is not ordinary. When you are a royal. But our standing, as we are called by our God, we are a royal priesthood. Praise the Lord. Kumbaga sa lahat ng mga nag-aangking, sila'y mga mananampalataya, ikaw ay kakaiba sa kanilang lahat. Bakit? Sabi nga sa Tagalog, sa ADB. Anong sabi sa ADB, mga kapatid? Ikaw ay makaharing pagkasaserdote. Dahil ang tumawag sa atin ay hari ng mga hari. Amen. The King of Kings. That's why your priesthood is not, hindi ito kagaya ng mga paghahari dito sa lupa. Ang paghaharing ito ay ang paghaharing mayroon ang ating Diyos. Kaya you are a very special priesthood. Praise the Lord. The church is a very special priesthood. Can you just imagine? If you will compare, kamakailan lang, nung nagkaroon sila ng votation, kung sino ang papalit sa yumaong papa. Di ba nakita niyo po? Ang daming mga nagtipon doon, doon sa simbahan nila, at sila'y nagbutuhan. Amen?
mga kapatid, we may not wear the same clothes they wear. But the truth of the matter is, we are the royal priesthood. Praise the Lord. There is a difference between using the article a and the. May pagkakaiba yon. Kapag sinabing ikaw a royal priesthood at the royal priesthood, we are, tayo, mga kapatid, tayo ay hindi mga pangkaraniwan Praise the Lord. na mga tinawag ng Diyos. And since we have these priestly duties, ano ang ibig sabihin ng priestly duties? Ibig sabihin, ikaw, yamang ikaw ay may makaharing pagkasaserdote, ikaw o tayo ang inaasahan ng Diyos para kakitaan ng mga banal na paglilingkod. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya itong ginagawa natin ngayon, if you will compare it to others who claim that they are believers as well, what you do is special in the eyes of God. Praise the Lord. Kahit ikaw ay nakaupo lang riyan at nakikinig ng salita ng Diyos, ang iyong paglilingkod ay di hama na mas kinikilala ng Diyos. Kaysa roon doon sa mga nag-aangkin, sila'y mga mananampalataya, pero hindi naman sila tinawag. Mga maliliit o mga malalaking paglilingkod, kinikilala ng Diyos yan. Because we are a royal priesthood. We are the royal priesthood of Christ. Praise the Lord. Kaya what are the priestly duties? Huwag na tayong lalayo. Sabi dito mga kapatid in Acts 2:42. Tingnan nyo ang kaibahan. Dito na lang tayo. Ito na lang ang gamitin nating basihan. Ano ang mga ginagawa ng mayroong makaharing pagkasaserdote? Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa Tagalog? At sila'y nagsipanatiling matibay. Sabi sa ADB, nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Yan ang katunayan na iyong ginaganap ang iyong makaharing pagkasaserdote. Kapag ikaw ay nananatiling matibay sa turo ng mga apostol. Saan pa? Sa mga pagsasama-sama o mga pagkakatipon. Ito, isang pagkakatipon ito. Breaking of bread. Ngayon, ang ating pinagbubulayan, maka-apostol na turo ito. Ano pa? Pagpuputol-putol ng tinapay, yung Holy Communion. At sa mga pananalangin. Ito pala, these are our priestly duties at marami pang iba. But these are the foundational services para ang isang mananampalataya ay tumibay. Amen, mga kapatid? Kaya dapat itong mga elementary or mga basic ways to become even more rooted and fruitful, hindi tayo dapat lalayo sa mga paglilingkod na ito. Para tayo lumago, we must fulfill our priestly duties. But do not forget the basics. What are the basics? Manatili kang matibay sa mga makaapostol na turo. Huwag mong pababayaan ang mga fellowshipping. Ano pa? Ang banal na hapunan. At lalo na ang mga pananalangin. Amen, mga kapatid? Para tayo pala'y magsipagtibay, amen, kailangan tayong manatili sa ating mga paglilingkod. Yamang tayo, dito tayo tinawag. Kaya sa mga tinawag dyan, magpuri tayo sa Panginoon. Ano pa ang gagawin natin bilang tayo mga makaharing pagkasaserdote? Sabi sa Roma, in Romans 12:1, wag na wag nating kakalimutan na ating ialay sa Diyos ang ating sarili bilang buhay, banal at kaaya-aya sa Kanyang harapan.
Di ba nga, you are a priestly, you are a royal priesthood, we are a royal priesthood. Oh. A royal priesthood has a worship that is acceptable in the eyes of God. Gaya nga ng sabi ko, ang kaibahan natin sa iba, we are royals. Amen. And since we are a royal priesthood, we must, sabi sa English, we must present ourselves before God, holy, pleasing, and a living sacrifice. Why? Because this is the true and proper worship. If there is true, there is false. Amen? So, look at this verse. If we do not offer our bodies a living sacrifice, if we do not offer our bodies holy and pleasing to our God, we do not do or fulfill the true and proper worship. Amen, mga kapatid? But because we are the royal priesthood, we must be found doing this true and proper worship before our God. At ano po ito? Ito po, iniisa-isa naman ng salita ng Diyos. Ano ang sabi sa Tagalog? Mga kapatid, ang inyong mga sarili kailangan nating ibigay. Sabi po, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. That is our priestly duty. Not because gusto mo. No. Amen? Hindi dahil gusto mo lang maglingkod. Hindi po. Dahil dyan tayo tinawag. Whether you like it or not, since you are called, amen, yan ang ating gagawin. Na kailangan nating ialay ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Diba nga, sabi sa Ephesians, basahin nga natin sa Ephesians 1 and 3 and 4 and 10. Anong sabi sa verse 3? Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man, amen, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. God. Kaya kapag ikaw ay pinili, ikaw ay tinawag, ikaw ay batong buhay, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Bago pa man, pinili tayo ng Diyos para maging banal. We have no choice but to offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to our God. Para walang kapintasan. Pinili tayo, amen, para magkaroon para magkaroon ng wala. Parang napaka-confusing nun, no? Para magkaroon ng wala. Para tayo'y walang tinawag tayo, pinili tayo para tayo maging banal. Maluwalhati, dalisay, walang kapintasan. Kaya alam nyo mga kapatid, ang kabanalan ng bawat isa sa atin, sa ating pagkatawag, hindi basihan kung ano yung ano ka noon. Hindi yun ang basihan ng pagiging banal. Hindi yung kung ano ka nung bata ka, nung nagkamali ka ba nung bata ka, o hindi ka. Amen, nung perfecto ka ba nung bata ka, o wala namang perfecto sa atin, Pero, tayo pala, mga kapatid, sa kabanalan tayo tinawag. Sa walang kapintasan tayo tinawag.
And this is also part of our priestly duty. We must preserve our calling by living in holiness and service. Amen, mga kapatid. Ano pa ang sabi sa verse 4 and verse 10? Sabi sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sabi sa verse 10, mga kapatid, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, nasa panahon tayo ngayon ng pagsasauli. Nasa panahon tayo ngayon ng pagsasauli. Ano ang ibig sabihin ng pagsasauli? In English, restitution. Ibig sabihin, titipunin. Titipunin. Ano ang ibig sabihin ng titipunin? Oh, di ba halimbawa, pag sumakay ng jeep, oo, sa lahat ng papunta ng, magbigay nga kayo ng lugar sa Maynila. Baklaran. Bagay, mayroon namang jeep kahit saan. O sa lahat ng mga pupunta ng Bacoor, dito na po kayo, sakay na kayo dito. O di ba sa jeep, no? Dahil mayroon kang pupuntahan. Tinitipon yung mga para doon. Tayo na iglesia, para tayo sa Diyos. Tayo na iglesia, para tayo kay Kristo. Kaya tingnan niyo yung sabi ng salita ng Diyos, titipunin, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Alam nyo, si Kristo, ang ating Panginoon. Bagamat ang Israel, ang kanyang bayan sa lumang tipan, sabihin na natin mayroong katigasan ng ulo. Rebellious kasi ang mga Israelites ever since the world began. Pero ganun pa man mga kapatid, yan ang bayan ng Israel ay para kay Kristo. Mahal ni Kristo ang Israel. Kaya ang nangyayari ngayon, ito ay pagsasauli. Bakit pinahihintulutan ng Panginoon? Ngayon, anong nangyayari sa Iran at Israel? Ang daming mga digmaan. Daming mga bombahang nangyayari. Diba? Bakit? Dahil binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon upang sila'y makapagsisi at makapanumbalik sa Diyos. Yan ang dahilan. Ito ba coincidence lang? Sa dinami-dami ba naman ng bansa sa buong daigdig? Bakit ang mata ng sanlibutan ngayon nakatuon sa Israel? Dahil nga ang Israel ay bayan ng Diyos. In the Old Testament, tayo, we are New Testament saints. Di tayo mga Israelita, pero bayan din tayo ng Diyos. Pero mga kapatid, ito ang panahon ng pagsasauli. Kanina nga sa aking pagbubulay. Paano kasi itong mga Israelita, hanggang ngayon, tuloy pa rin sa paggawa ng third temple. Yung third temple na yan, ano yung third temple na yan? Diyan nila ihahain yung mga hayop na kanilang pinalalaki. Mga walang kapintasang hayop, yung dugo ng mga hayop na yon, ihahain nila doon, at ang kanilang kaisipan, ganun sila patatawarin ng Panginoon. Hindi na ganun ang paraan. Paano ang paraan? Si Kristo nagkatawang tao sa pangalang Jesus para siya mismo ay maging haing handog para sa ating kapatawaran. Ang mga ibang Hudyo, napakatigas ng ulo. Nanggaling sa bayan nila ang Jesus. Pero ayaw nilang kilalanin na ang Misaya ay nasa kanilang kalagitnaan nung siya'y magkatawang tao. Kaya ngayon, bakit ganyan ang nararanasan ng Israel? Dahil nga nais pa ng Panginoon na tipunin niya para sa Kanya. Maliban na sila'y magsisi at manumbalik. Amen, mga kapatid?
Kaya tayo ngayon, hindi naman tayo sitting pretty. Not because we are in the church already. Amen? Hindi dahil tayo mga batong buhay at kabahagi na ng iglesia, panonoorin na lang natin ang bayang Israel. Hindi po. We have the role to fulfill as well. Kinahabagan din lamang tayo ng Diyos. Kaya ngayon malaya tayong makapagsasabi, tayo ay iglesia ni Kristo. Amen, mga kapatid. Kaya titipunin. Yung mga para kay, alam nyo, ang isang taong tumalikod sa pananampalataya, nanghina, kapag yan kay Kristo, babalik at babalik yan. Yes, Lord. Ito yan. Pero kapag yan umalis at hindi bumalik, pinatunayan lamang na hindi siya para kay Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa John 6:6. Anong sabi sa John 6:6? Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Kapag ikaw ay umalis sa iglesia, pinatunayan mong hindi ka para sa iglesia. Pero kapag ikaw ay para kay Kristo, kahit anong takas mo, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan sa'yo para ikay makapanumbalik. Kaya sasabihin mo sa sarili mo, ano ba naman tong iglesia na to? Hindi ako tinatantanan. Nakukulitan ka na dahil hindi ka tinatantanan. Kasi nga, kapag ikaw para sa iglesia ka. O tingnan mo si Judas. Hindi siya talaga para sa iglesia. Hindi siya nagsisi eh. Hindi siya nanumbalik. Pero si Pedro, kahit naitakwil niya ang Panginoon, nanumbalik siya. At nagpalakas pa siya ng mga kapatid na nangahina. Amen, mga kapatid. We must fulfill our priestly duties. Kaya mga kapatid, pangatlo at panghuli, we must be united for growth. Yamang ang ating teksto, itinatayo. Ano ang ating teksto? How do we fulfill? Sabi sa 1 Peter 2:5, ano ang tawag sa atin? Hoy na bato. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Sabi sa Amplified Version, again and again. Believers, we believers, like living stones, being built up. Mayroon bang nagtatayo? O halimbawa, isang gravel. O sige, magtatayo ako, isang gravel lang. Magtatayo ka na naman, isang gravel. Puro isang gravel ang itinatayo mo. Wala kang naitatayong bahay. Puro gravel na lang. Mga kapatid, tayo, para mas lalong lumago, lumaki ang ating pagkakatayo, kailangan sama-sama tayo. Hindi tayo hiwa-hiwalay sa pagkakatayo. Amen. Halimbawa, dito sa lugar, ang inyong tagapanguna ba? Gusto ko ba ako lang lumago? Hindi po. Tayong lahat ng mga magkakapatid, gusto natin tayong lahat lumago. Amen. O kaya bukas mayroon tayong mga pledge na gagawin. Pupunuin natin yan mamaya. O, sa mga available dyan, baka naman. Kung kayo'y marunong sa mga pagpukpok, wala kasi akong power drill eh. Kung may drill lang ako eh, sasabit ko yung mga yan. Pero sa mga mas nakakaunawa sa pagtatayo, you are more than welcome. Mga kapatid, dapat pala tayo sama-sama nagkakaisa habang tayo'y patuloy na itinatayo. Kaya mayroong sa iglesia, mayroong mga iba't ibang ministries. May food ministry, may media ministry, may praise and worship, o music ministry, mayroong medical ministry, may evangelism ministry, may mga flock leaders and assistants, may pulpit ministry.
may ushering. Kaya bukas pipili kayo kung anong ministry ang gusto ninyo. At itatalaga ninyo natin ang ating sarili doon sa kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, we must be united for growth. Sabi nga po dito, for us to be united, huwag nating kakalimutan kung saan tayo nakatayo. Kapag alam mo na sa Diyos ka nakatayo, ang lahat ng ginagawa mo'y para sa Diyos. Kapag ikaw ay tumayo sa iyong sarili, lahat ng iyong inihahasin ay para sa iyong sarili. Kapag ikaw ay nakatayo sa saligan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Lahat ng paglilingkod mo, banal at ganap yan sa harapan ng Panginoon. Kaya yamang tayo ay nakatayo. Saan ba tayo kasi nakatayo? Ephesians 2, 19, 20, 21. Saan ba tayo nakasalig? So then, you are no longer strangers and aliens, outsiders, without rights of citizenship, but you are fellow citizens with the saints. Who are the saints? God's people. O halimbawa, Saint Nieves, Saint Ives. Can you just imagine that? Dati pinapangarap lang natin yan, pero totoo yan, true to life yan. O halimbawa, Saint Joel. Hindi na kailangan patayuan ka ba ng lokal mo na iglesia, bagaman sa ating dating pananampalataya, ganun no? Paiba-iba ng pangalan, depende kung sino ang sinusundan na patron. Ngayon, sa iyong pagkakaupo, ikaw ay isang saint. Praise God. Amen, mga kapatid. We are saints. We are God's people. We are members of God's household. Sabi sa 20, saan tayo nakasalig? Having been built. Having been built. Again, this is progressive. Having been built. Amen. On the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Kapag mayroon nang nailatag, wala ka nang dapat ilatag pang iba. Dahil nga, ang unang nailatag na ay si Jesus mismo. Sabi sa Tagalog, anong sabi sa Tagalog nito, mga kapatid? Na mga itinatayo. Current ito, present, amen. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Kaya paano mo masasabi na ang iglesia ay sa Diyos kapag ito'y patuloy na itinatayo at kinakasangkapan ng Diyos ang mga apostol at propeta? Hanggang sa panahon natin ngayon, itinatayo pa rin. At sino ang mga katuwang ni Kristo sa pagtatayo? Napakaliwanag ng sabi ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta. Tapos ngayon sasabihin mo, ang tunay na iglesia, wala nang buhay na apostol. Yan ang pakaliwanag ng salita ng Diyos. Alam nyo, kahit ang tao, anong laban niya sa opisina ng pagka-apostol, wala kang mababasa cover to cover, from Genesis to Revelation, na talata na magsasabi, wala nang apostol. Ang tao, hinahanap, ano ang kanyang pinaglalaban? Yung wala sa Biblia. Pero ang dami namang patunay sa Biblia na ang tunay na iglesia ay kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus mismo ang pangulong bato sa panulong. Kaya anong sabi sa 1 Corinthians 3 sa 10? Anong sabi sa verse 10, mga kapatid? Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo
niya sa ibabaw nito. Kaya hindi ka pwedeng tayo ka ng tayo, hindi mo alam kung kanino ka nakasalig. Tunay. Ang tunay na iglesia ay kinasasaligan, unang-una, ang panulong bato, walang iba kundi si Kristo. Amen. Kaya nga, sabi nga mayroong church na ang pangalan, kapag ikaw ay masaya, pumalakpak ka na church. Yun ang pangalan ng church nila. Kapag ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Dito nga lang sa Nainay. Nainay Community Church Budget, Nainay lang ang ligtas. Di ba mga kapatid? Minsan napaka-institutionalized ng kaligtasan nila yung pagkakakilala nila Kasi di ba, sabi nga sa Matthew 16:18, sino ang nagtayo ng iglesia? Sino ang nagtayo ng iglesia? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sinong nagsasalita dito? Si Kristo mismo. Kaya nga tayo ay Church of Christ. Sapagkat ang nagtayo, si Kristo mismo. Di natin mapapasibalian yan. Aliwanag nga, mas maliwanag pa nga sa English ito. Anong sabi sa English? Mga kapatid, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Praise the Lord. I will build my church. Sino ang nagsasalita? Si Kristo. Sa makatuwid, si Kristo ang nagtayo. Ito, mayroon akong ibubunyag sa inyo. Atin-atin lang to. Pero kung gusto nyo itong ipamahagi nyo. Sapagkat totoo ito. No offense, mga kapatid. Ang iglesia ng Katoliko, ang kanilang mga aral ay aral ng tao. Tunay. You know, I have a copy of the section of their book saying, kung ano ang utos ng Papa, yun ang kanilang susundin. Tunay. Kung ano ang sinabi ng Papa, yun ang mga susundin nilang utos. Kaya nga, aside sa Bible, mayroon pa silang mga ibang aklat. Aklatan. Napakaliwanag yan. That is part of their statement when it comes to their faith. Kung ano lang ang sinabi ng Papa. Mga kapatid, ang mga apostol ba? O ang ating apostol ngayon? Siya ba ang pinapatupad niya na utos? Dahil utos niya lang? Hindi po. Utos to ng Diyos. Amen. Hindi tayo kung ano ang sinabi ni Father. Hindi tayo ganun. Kung ano ang utos ni Father. Hindi po. Kung ano ang utos ng Diyos. Amen. Yun ang ating sinusunod. Ang mga apostol ay kinakasangkapan lamang ng Diyos para salitain ang mga utos ng Diyos. Amen? Diba? Anong sabi sa 1 Timothy ba yan? 2:19-21 o 2 Timothy? Na sila they are inspired by the Holy Spirit. Pakihanap nga ng talatang yan. They are inspired by the Holy Spirit. Hindi ito yung kung ano ang sabi ng tao. Hindi po, maling-mali yun. Yan ang hindi nila sinasabi sa marami. Kaya noon, nung ganyan pa ang ating pananampalataya, sa Diyos tayo naglilingkod noon. Hindi tayo sa Diyos naglilingkod noon. Sa tao tayo naglilingkod noon. Kasi kung anong sabi ni Father. Yes, do you agree? Amen. We were there before. Yun ang ating pananampalataya no. 2 Peter pala ito. Anong sabi dito? For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Mayroong suhay, mayroong gabay ng banal na Espiritu. Siguro isa sa mga Bible study dadaanan natin yan. Yang mga hidwang pananampalataya. At patutunayan mismo natin sa kanilang mga sariling aklat kung ano ang kanilang pinaninindigan na maling-mali. Amen.
At hindi ayon sa Biblia. Yes, we have a copy of their statements. And their statements are not according to the Bible. Kaya mga kapatid, in the church, we are blessed. Praise the Lord. Because the sent ones of God are guided by the Holy Spirit. O kaya tingnan ninyo, mayroon pa ring apostol sa iglesia. Praise the Lord. Eh kasi kung utos ng tao yan, naalisin talaga ng tao ang opisina ng pagka-apostol. Pero ang tunay na iglesia na tinayo ng ating Panginoon, magpapatuloy ang mga kaloob. Amen. Kaya hindi ang tao ang mag-aalis ng opisina. Hindi ang tao ang mag-aalis ng mga kaloob. Sa Romans 11:29, eh ang Diyos nga. Mas magaling ka pa sa Diyos. Diba mga kapatid? Anong sabi sa talatang ito? For God's gifts and His call are irrevocable. Sa amin ng mga nurses, kapag sinabi your license is revoked, that means you cannot practice your profession as a nurse. Because the nursing council withdrew your license to practice. Kahit ano pang lisensya yan. Pag sinabi mong revoke, ibig sabihin inaalisan ka ng karapatan, ng katungkulan. Pero sabi ng salita ng Diyos, hindi niya iniaalis. I want, sabi, Romans 11:29. Ano sabi sa Romans 11:29? Mga kapatid. Oh, basahin nga natin yan sa Amplified Version. Napahaba tuloy ang aking exhortation. For the gifts and the calling of God are irrevocable. What is the meaning of irrevocable? God does not withdraw what He has given. Napakaliwanag niyan. Nor does He change His mind about those to whom He gives His grace or to whom He sends His call. Ibig sabihin, hindi binabawi. Nagpapatuloy ang mga kaloob. Eh sabi ng mga kapabahan, wala ng apostol. Pero ngayon, binabawi na nila ang kanilang mga sinabi. Dahil ngayon, ang tawag na nila sa sarili nila, sa pinakamataas, ay apostol na din. Eh bakit pa iba-iba ang sinasabi? Kasi nga, tao ang nagdidikta. Pero pag ang Diyos ang nagdikta, hindi yan pabago-bago. Hindi yan depende, conforme, sa kung ano ang panahon, hindi. Ang Diyos hindi nagkakamali sa pagtawag. Ang Diyos hindi nagkakamali sa pagbibigay ng mga opisina, ng mga kaloob. Kaya mga kapatid, we must be united. First, with our Christ as our foundation. Together with our Christ are the apostles. The prophets in the New Testament are the apostles. Kaya nga, if we want to grow, amen, apostle says, we are in the season of expansion. Anong sabi niya? Win more, pray more, build more. Ito ba, utos ng tao? Kaisipan to ni Kristo. Diba? Utos mismo ni Kristo, manalangin. Diba? Ano pa? Since we are a missionary church, anong sabi sa Matthew 28:19? Go! Go! Ibig sabihin, magpatuloy sa paghayo, sa pagpapatotoo. Ibig sabihin, we are building more. Finding the lost souls, adding them to the church. Amen? Ang Diyos, idinadagdag sa iglesia yung mga nangaliligtas. Kapag dumadami yung mga nangaliligtas, patuloy ang pagtatayo ng gusali. Ano pa? Pray more. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. O mga kapatid, sa ibang pananampalataya nga hindi ka tuturuang manalangin. Sino ang kinikilala nilang tagapamagitan? Mangumpisal ka kay Father. Eh bakit? Si Father bang namatay? Si Father bang napako sa krus? Eh bakit kay Father ka mangumpisal? Di ba mga kapatid? I mean, this is common sense, right? Oh.
Sabi ng salita ng Diyos, pray without ceasing. Sabi sa King James Version. O, ngayon, mga kapatid, we must be united with our Christ, with our sent ones of God. Sa ganitong paraan, lalago tayo. Amen. Maging sa mga panukala ng mahal na apostol, sundin natin ang mga panukala sapagkat ito'y kaisipan ni Kristo. Dito tayo lalago. Kaya tignan niyo po mga kapatid. In John 14, 12 to 14, since we are in our family devotion, we will pray. Kaya hindi natin iniaalis si Kristo. Amen. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Kung gusto mong lumago, ipamagitan mo ito kay Kristo. Dahil anuman ang iyong hihilingin sa pangalan ng Panginoon, kung ito'y kalooban ng Diyos, ipagkakaloob ito sa iyo. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Maliwanag ang sinabi sa 12. Yaong mga sumasampalataya sa Panginoon, gagawa pa ng mga higit na bagay. Kapag tayo'y nakagawa ng mga higit na bagay sa biyaya ng Diyos, ibig sabihin, pinalalago tayo ng Diyos. Pero paano tayo lalago? Kailangan muna nating sumampalataya sa Panginoon. Amen? Look, sa Tagalog na lang natin ito basahin. Matatapos na tayo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Sabi sa verse 13 mga kapatid, at anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Gusto nating lumago, hilingin natin sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang prayer, it always ends up with, in the name of Jesus, or in Jesus' name. We pray. Amen. Amen, mga Amen. kapatid? Because whatever we ask to the Father, we must ask through our Lord Jesus Christ. Because He is the one and only mediator. Siya lang ang tagapamagitan. Ayan, humahaba tuloy ang ating mga pagbubulay, pero maaari nating mapatunayan yan. 1 Timothy chapter 2 verse 5. We have one mediator. Amen. We have one mediator. Sabi sa verse 5. Anong sabi sa talatang 5? Mga kapatid? 5. God be the glory. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. O baka gamitin nating laban ito, tao pala siya bakit namamagitan ka sa tao? Di po, nagkatawang tao. Kaya nga, Kristo, sa pagiging anak ng Diyos, Jesus nang siya'y nagkatawang tao. Kristo Jesus. Amen, mga kapatid? Amen. Okay, tapusin na natin ito. Urihin ng Panginoon. Ano ang pangako ng ating Panginoon? Alam nyo mga kapatid, kahit ano pa ang mga panukala na mayroon tayo, kahit ano pa mga pangarap natin patungkol kay Kristo sa paglago, o kahit sa ano pa mang bagay na ikabubuti ng ating pananampalataya, maliban na ito'y ating ipanalangin, maliban na ito'y ipagkatiwala natin sa Panginoon, hindi natin mararanasan ang katugunan. Kaya dapat maipamagitan ito sa Panginoon. Tingnan niyo po ito. Sabi sa Isaiah 46, verses 3 and 5 and 9 and 10. Basahin nga natin ito sa Ingles. Listen to me. You descendants of Jacob, all the remnant of the people of Israel,
You whom I have upheld since your birth. Basahin nga natin ito sa, basahin na lang natin ito sa Tagalog. Ayan. Yan, umpisahan natin yan sa verse 3. Makinig kayo sa akin, mga lahi ni Jacob. Sino si Jacob? Yan ang pangalan noon ni Israel. Before he's called Israel, his name was Jacob. Amen po? Nang binago na siya ng Diyos, tinawag siya sa pangalang Israel. Nagkaroon siya ng mga anak, 12. Kaya itong tinatawag nating 12 tribes of Israel. Amen? Okay. Sabi ng talata, makinig kayo sa akin, mga lahi ni Jacob, kayong mga natirang mga mamamayan ng Israel. Inalagaan ko kayo. Mula nang kayo'y ipinanganak, aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Ito ba hindi din para sa atin? Para sa atin din ang pangakong ito. Dahil tayo'y ginawang bayan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Nilikha ko kayo, kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. Praise the Lord. Kanino ninyo ako maihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Can you just imagine? The Lord speaks through these scriptures. Oh, ano ang sabi dito in verse 9 and 10? Mga kapatid, in verse 9, aalalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala ng iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Mga kapatid, sa ibang translation, kung ano ang nais ng Panginoon, siyang masusunod. Nais ba ng Panginoon umunlad ang iglesia? Ang tanong ko, nais ba ng Panginoon umunlad ang iglesia? Amen. Oh, Amen. ibig sabihin, gagawin ng Panginoon na umunlad ang iglesia. Dahil ang sinabi niya, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Kahit ang tao magplano pa, ang panukala at ang nais pa rin ng Panginoon ang siyang matatayo. Kaya sa ating paglago sa iglesia, huwag nating ihihiwalay ang sarili natin sa may-ari ng iglesia. Sapagkat ang may-ari ng iglesia mismo na si Kristo, siya mismo, nais niya ang iglesia ay lumago. Kaya, gusto man ng tao o hindi, ng mananampalataya o hindi, lalago at lalago ang iglesia ni Kristo. Praise the Lord. Tayo na mga batong buhay, mayroon kang bahagi. Mayroon kang bahagi sa paglago ng iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang sinalita. Tayo manalangin, Ama naming Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Salamat po sa aming Panginoon, ang may-ari ng iglesyang ito, na kung saan kami ginawang kabahagi. Kami ay mga batong buhay na kabahagi sa itinatayo. Dalangin namin, pagtibayin mo ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos. At tulungan mo na sa panahong ito ng paglago, huwag mo kaming lalagpasan ng biyaya. Huwag mo kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu'y magabayan kami, magampanan ang iyong inaasahan sa amin. Ngunit bago pa man, sa pagnanasang ito, alam namin, ikaw ang gagawa sa likod ng aming mga panalangin. Maraming salamat po, pagpalain mong bawat isa.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. To God be all the glory.